Ayan. So, ang unang question, sige, sagutan na natin siya. Huwag na natin sabihin kay ma'am. So, ayun, write the name. So, paano natin malalaman yung name? Para lang siya katulad nung sa chemical formulas na may Hep, may Hex. So, ang unang gagawin ko is hanapin ko yung kung ilan yung carbon usually. So, sabi ni ma'am, para malaman mo kung ilan yung carbon is yung edges ng line. So, ito, bilang natin. 1, is 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 siya. So, hanggang natin yung name ha. So, since 6 siya, ang tawag dito, ito yung notes ko dati. Ang tawag sa kanya is hex. So, lagay muna natin yung hex. Yung prefix niya, which is hex. Sorry, ang hirap magsulat. Bruh. So, hex siya. So, number 2, skip ko muna yan ha. Titignan natin kung alkane siya, alkene, or alkyne. So, tawag dito, distinction sa kanila is, ito, tignan nyo dito. Kung alkane, usually single bond lang yan. So, parang dire-diretso lang yan. But when we say alkene, double bond siya. Ganyan. When we say double bond, ganyan. Ito, isang bond lang yan. Isang bond lang yan. Ganun. Ganun yung alkene. Kapag alkyne, triple bond na siya. So, tatlo na yung ganyan. So, kung makikita natin dito sa example ni ma'am, usually, ano lang sila, no? Single bond, kung makikita nyo. So, since single bond lang siya, ang sagot is alkane. So, lagyan natin alkane. Shibal. Alkane. Okay. So, number 3. Ayan. So, since alam na natin na alkane siya, kasi nga single bonds lang siya, ah, idadagdag lang natin tong ane. Itong ane. So, magiging, ano siya? Hexane. Yan, hexane. Oh my God. Bear with the handwriting. Ayan, next is structural formula expanded. So, ang una kong ginagawa is, nilalagay ko muna yung carbon. Since binilangan natin yung carbon, they are 6, lagay muna natin yung carbon. So, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon. So, since single bond lang sila, ang gagawin ko is ganyan na. Kukonek ko na sila agad. So, bond. Ayan. Tapos, since nakonect na natin siya, di ba kung naalala nyo, ilan yung electron na na-hold ng carbon? 4 siya, di ba? So, since 4 siya, dapat 4 complete yung ilalagay natin na, anong tawag doon? Basta 4 yung ma-occupy na space. So, para ang mangyari nito is, lalagay natin yung remaining hydrogen. So, hydrogen dito, hydrogen dito. Ganyan lang structural formula. And bibilangin natin siya mamaya kung ilan yung natitira. Dapat 4 lines yung magagawa niya sa carbon kasi nga carbon can hold up to 4 electrons. So, basta hydrogen yan guys. Hydrogen, 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 hydrogen. Sorry nga, matagal. Hydrogen, hydrogen. Yan. Ay, meron pa. Hydrogen. Dapat make sure na 4 talaga yung lines na mangyayari. So, para malaman natin yung molecular formula natin, lalagay ko muna yung C. So, bilangan natin, since hexane nga yan, 6 yan. So, 6 na carbon. Yan. Then, yung H, yung hydrogen, usually pwedeng bilangin siya kung gagawin nyo or ima-manually bilang niya sa structural formula. So, kung bibilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ito yung molecular formula. So, ito na yung sagot actually. Pero kung gusto niyo i-solve yung molecular formula talaga, if alkane siya, ang formula nun is CCN. N is the number of yung atom. Then H, 2N plus 2. Sa alkane to. So, kunwari,
6 yung carbon. So, lalagyan natin 6. 6 dito. Tapos, yung H, yung N natin is 6, diba? So, magiging 2 times 6. That would be 12. Plus 2 is 14. So, ayun na sagot. Ito yung molecular formula niya. Ayan. So, kung gusto niya pa isa, pwede pa naman. Pero kung ayaw niya na makinig, sige, go. Pwede naman na skip niya na yung the rest ng video. Pero gagawin ko pa yung number 2 and 3. Pero baka maging lengthy yung video. And ewan ko kung masasend siya. Numberin muna natin. So, proceed tayo sa number 2. Ayan. So, copy ko muna yung ano niya, yung line. What do you call this? Line. Ayan. Tama ba? Ay, sobra. Dalawang bundok lang. Tapos, double band siya. Mapapansin niyo. Okay, so let's write the name. So, magbilang muna tayo ng carbon. So, edges ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, when we say 5, ang prefix na gagamitin is, ito, pen. So, lagyan natin yung pen. Huwag kayo maniniwala dun sa notes ko. Kasi pang alkane lang yun. Lagyan muna natin yung pen. So, number 2 natin is, let's determine if alkane, alkene, or alkyne siya. Sinabi ko kanina kapag alkane, ito lang, single bonds lang siya. But when we say alkene, andito na yung double bonds. Ito, the alkene, usually double bonds. And when we say alkyne, triple bonds sila. So, kung makikita nyo dito sa example ni ma'am, double bond siya. Ayun. So, that would be alkene. Yan. And since meron na tayong in, kukunin lang natin yun. So, pent pala yun. That would be pentene. So, tawag dito is pentene. Sa line, na to. Dito. So, number 3 natin, tara lagyan na natin yung structural formula niya. So, ang gagawin ko, usually kasi nilalagay ko muna yung carbon na ginawa natin kanina. So, ito yung carbon, yung edges. Binili natin sila. They are 5. 5 carbons. So, 1, 2, 3, 4, 5. Check ko muna kung recording. Okay, recording. Yan. Tapos, ang gagawin ko is, titignan ko, i-connect ko sila. So, single bond yung dalawang carbon dito. So, lagyan natin dyan. Single bond din yung pangalawa sa pangatlo. Then yung pangatlo and pang-apat, ayun, sila yung nagdo-double bond. So, this is important na malaman nyo yung kung saan sila nagdo-double bond or triple bond. Kasi minsan, nalilipat yung double bond dito. So, therefore, lalagay mo siya dito. Ang example ni ma'am is yung 1, 2, 3, tsaka 4 na carbon. Doon nag-double bond. So, doon natin lalagay. Tapos, ang gagawin ko lang is lalagay ko yung remaining hydrogens. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, di ba, tatlo na siya. So, tatlo na yung hawak ng pangatlong carbon na to. Tatlong bond. So, lalagay ko na lang isa. Isang hydrogen dyan na. At the rest hydrogen din naman to. Kasi nga, ang rule, di ba, is carbon can hold up to 4 electrons. Electrons para atoms. Yan. So, apat na to. So, ito rin, nag-double bond siya. Meron na siyang tatlo. 1, 2, 3. So, lalagay ko na lang yung isa na lang, isang hydrogen. Tapos ito, natira, tatlo kailangan ng hydrogen para maano natin. Yan. Ayun yung structural formula niya. So, ang number 4 natin is write the molecular formula. Madali lang to, bibilangan nyo na lang yung ano. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na carbon. At hydrogen, pwedeng bilangin, pero pwede isolve. So, kung bibilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we have 10 hydrogen. So, ito na yung ano. Pero kung gusto nyo isolve, ang formula kasi ng mga alkene, ha, yung double bonds, is Cn, yung number, tapos H2n lang. Times mo lang siya sa number na yun. So, kunwari, 5. 5 dito, tapos 2 times 5 lang. So, 10 na. Ayun lang yung formula ng alkene. Pero pag alkane, plus 2. Pero pag plus 2 yan, pag alkane.
Pero kapag alkyne siya, -2. Paano natin malalaman kung alkyne? Ayun nga, kapag single bond lang siya, ayan, alkane 'to. Tapos ito, alkene, kasi nakikita ko agad double bond. Ito, alkyne 'to kasi tatlo siya, oh, triple bond. So, ganun lang yung pinakamadaling way para malaman kung alkane, alkene, or alkyne sila. So, ito na sagot sa number 2. Sige, lagay niyo na siya. So, burahin ko na. Proceed tayo number 3. Oh, ayan, proceed tayo number 3. Nabura ko yung picture. Ayan, number 3 tayo. Okay, so copy ko lang muna yung line. Tatlong bundok. Tapos, tatlong bonds. Triple bond siya, o, di ba? Alam na agad natin sagot sa number 2. That would be alkyne. Kasi nga, triple bond yung alkyne. So, alkyne siya. Sinagutan yung number 2 muna. Alkyne. So, bilangan natin ng carbon para malaman natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siya. Ang alam ko 7 is hep. Ayan. Hep na may T. So, lagyan natin hep. Since alkyne siya, kokopyahin lang natin yung dulo ng alkyne. So, that would be heptyne. Heptyne. Ayan. So, lagyan na natin agad. Ang bilis natin. Structural formula na tayo agad. So, kokopyahin ko lang yung carbon. Sabi nga natin, 7 yung carbon. So, copy. Copy the carbon. 3, 4. Carbon yan, guys, sa letter C. 5, 6, 7. Ay, ang pangit. 6, 7. Ayan. So, meron tayong 7 carbons. Usually, gusto mo, lagay ko na dito agad na 7 carbons sila. Pero hindi pa natin alam kung ilan yung hydrogen. Pero kung gusto niyo natin i-solve, try natin i-solve. Diba? 7 yon. Ang formula natin is Cn, sa alkyne ha, Cn 2n minus 2. So, kung gagawin natin is 7 to, 2 times 7 is 14, minus 2, that would be 12. So, alam na agad natin na yung hydrogen, this should be 12 lang. Ayan. Ayan, ganun yung way kung gusto nyo i-compute. And hindi nyo na manually bibilangin yung ano. So, proceed na tayo sa structural formula. Kung makikita natin dito, di ba? Ayan, so, yung triple bond niya, ay, bilangan muna natin. So, ito, yung bond. Dito yon. Tapos dito, bond din sila. Tapos ito, bond din sila. Single bond, sorry. Tapos ito, single bond din sila. So, makikita niya, ito, triple bond to. Tapos ito yung dulo, yung dalawang carbon na yan. Isang bond lang. Diba? Ayan. So, ilalagay na lang natin yung remaining hydrogen. So, that would be, ito hydrogen. Sundan pa rin natin yung ruling na carbon can hold up to 4. So, 1, 2, 3, 4. Ito, 4 ulit to. Huwag ko na nga lagay yung hydrogen. Sige, huwag ko na lagay hydrogen. Ayan, 4 to ha. 4 yan. Ganyanin ko na lang. Ay, ako-conscious talaga ako. Lagay ko na nga. Hydrogen. Sorry hydrogen, hydrogen. Tapos ito, kung mapapansin niya, 4 na siya eh. Ayun o, 4 na yung line. 1, 2, 3, 4. So, complete na siya. Ito rin. 1, 2, 3, 4. Complete na siya. So, ito na lang lalagyan natin para maging 4 yung lines niya. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. So, check natin kung tama yung formula na ginamit natin. So, bilangan natin yung hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, tama na yung molecular formula natin through solving kanina na hindi na natin binilang siya. So, I think, ayun lang naman. I hope you guys learned something. Ayun lang. Thank you so much.